Missiles dito, missiles doon. Habang ang alitan sa pagitan ng Iran at Israel ay patuloy na lumalala, marami ang nag-aalala tungkol sa epekto nito sa mga overseas Filipino workers, OFWs, na nasa rehiyon. Ano ang kalagayan ng mga kababayan natin ngayon na naipit sa digmaan? Ilan na ang mga casualty sa mga palitan ng mga missile na ito? At may posibilidad nga bang magdulot ng isang nuclear na digmaan ang patuloy na tensyon? Yan ang ating aalamin. Ayon sa pinakabagong mga ulat, isang malaking hakbang ang naganap sa kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ang kanyang pagkamatay ay isang malupit na dagok sa Iran at nagpapakita ng patuloy na agresibong hakbang ng Israel upang sugpuin ang mga leader ng Iran at ang kanilang mga kaalyado sa rehiyon. Ang operasyon ng IDF ay bahagi ng isang mas malawak na kampanya laban sa mga Iranian military targets na itinuring na banta sa seguridad ng Israel. Iniiwasan ng Israel ang mga direct na atake mula sa Iran, ngunit patuloy nitong tinutugis ang mga operasyon ng IRGC at mga militanteng grupong nakabase sa Syria, Lebanon at Gaza na pinapalakas ng Iran. Sa kabilang banda, ang Iran ay mabilis na naglabas ng mga pahayag ng galit at banta ng paghihiganti na nagpapataas pa ng tensyon sa rehiyon at posibleng magdulot ng mas malawak na labanan. Sa kasalukuyan, ang mga casualties mula sa mga palitan ng missiles ay patuloy na tumataas. Sa Israel, may mga ulat ng mga nasawi at nasugatang mga civilian at sundalo mula sa mga atake. Sa kabilang banda, ang Iran ay nakakaranas din ng mga pag-atake sa mga puwersa nitong militar at mga lugar na pinagtataguan ng kanilang mga armas. Kasama sa mga casualty, ang ilang mga leader ng mga paramilitary groups at Hezbollah na may malalim na ugnayan sa Iran. Ang sitwasyon ay nagiging mas delikado, lalo na't may mga ulat din ng Pilipinong na nadamay sa mga pag-atake sa Israel. Patuloy ang pagsisikap ng gobyerno ng Pilipinas na matulungan ang mga nasaktan at repatriate ang mga OFW na nasa peligro. Habang tumataas ang tensyon, ang buong mundo ay nagmamasid at umaasa na ang diplomatikong solusyon ay magtatagumpay upang maiwasan ang isang mas malawak na digmaan, kabilang na ang mga posibleng epekto nito sa mga global na merkado at seguridad, kasalukuyang sitwasyon at palitan ng mga missiles. Ayon sa pinakahuling ulat, ang Israel at Iran ay patuloy na nagkakaroon ng matinding palitan ng mga missile at airstrikes na nagdulot ng malaking bilang ng casualties sa magkabilang panig. Patuloy na binabantayan ang situation at ang mga international na ahensya ay nagtatrabaho upang pigilan ang paglala ng tension na maaring magresulta sa isang nuclear conflict o radiation incident. Ayon sa mga ulat mula sa Department of Foreign Affairs, DFA ng Pilipinas, may ilang mga OFW, overseas Filipino workers, na nadamay sa mga kasalukuyang labanan sa Israel. Habang ang mga Filipino ay nagtatrabaho sa mga sektor ng kalusugan, edukasyon at agrikultura sa Israel, ang mga operasyon ng militar at ang palitan ng missiles ay nagdulot ng pagkakasugat at pagkamatay sa ilang mga OFWs. At patuloy ang repatriation efforts ng gobyerno upang matulungan ang mga naapektuhang OFWs. Pagtatasan ng kalagayan. Sino ang lamang at sino ang lugi? Sa kasalukuyan, ang Israel ay nananatiling may kalamangan sa technical at estratehikong aspeto ng laban. Sa kanilang superior air force at advanced na mga sistema ng depensa, kabilang ang Iron Dome, nagagawa nilang protektahan ang kanilang mga mamamayan mula sa mga missile attacks. Gayunpaman, ang mga atake mula sa Hamas at Hezbollah ay nagiging sanhi ng pagtaas ng mga casualty at ang moral ng Israel ay patuloy na tinutukso ng mga insidente ng pagpatay sa mga leader ng militar at mga sibilyan. Magkakaroon ba ng nuclear war? Ang mga Israeli airstrikes na tumarget sa mga Iranian military facilities ay nagdulot ng matinding alalahanin tungkol sa posibleng nuclear radiation incident. Ngunit hindi ito nangangahulugang agad na magkakaroon ng nuclear war. Ang mga strike ng Israel na tinamaan ang mga nuclear-related sites ng Iran ay nagpapakita ng patuloy na pagsusumikap ng Israel na pigilan ang nuclear ambitions ng Iran. Ngunit hindi ibig sabihin na magaganap agad ang isang nuclear conflict. Ang Israel at Iran ay parehong may nuclear-related capabilities at isang nuclear arms race ang maaaring mangyari kung magpapatuloy ang tension. Ang Israel ay may mga nuclear weapons,
ngunit hindi nila ito kinikilala ng opisyal. Ang Iran, sa kabilang banda, ay patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang upang makamit ang nuclear weapons capability, ngunit may mga ulat na nagsasabing ang kanilang nuclear program ay para sa peaceful purposes lamang. Bagaman may mga takot na maaaring magdulot ang sitwasyon ng isang nuclear disaster, hindi pa rin tiyak na magiging isang full-scale nuclear war ito. Ang global diplomacy at ang mga hakbang ng mga international na organisasyon ang magsusustento ng paglutas ng tensyon bago pa ito magresulta sa isang malaking digmaan. Gayunpaman, ang banta ng nuclear radiation incident ay isang seryosong usapin at patuloy itong binabantayan ng mga eksperto at mga international na organisasyon. Ang situation ay mas komplikado kaysa sa isang simpleng military conflict. Ito ay may malalim na epekto hindi lamang sa Israel at Iran, kundi sa buong Middle East at sa global security. Ang posibleng nuclear war ay isang banta na patuloy na ikinababahala ng buong mundo at ang diplomatikong hakbang ay patuloy na isinasagawa upang maiwasan ang mas malaking alitan. Ang sitwasyong ito ay patuloy na binabantayan at ang mga susunod na kaganapan ay magiging mahalaga sa paghubog ng geopolitical na landscape ng gitnang silangan sa mga darating na buwan. Sa isa pang video, kita rin ang isa pang drone na bumagsak malapit sa international airport. Base sa ulat, 4 ang nasaktan sa magkakahiwalay na drone attacks. Ayon sa Azerbaijan officials, mula ito sa Iran, kaya nagbanta silang gaganti. Pero itinanggi ng Iran na inaatake nila ang Azerbaijan dahil hindi raw ito kasama sa kanilang mga target. Pero sa kabila niyan, marami na ang nagsilikas sa border ng Azerbaijan at Iran sa takot na madamay. Sa Bahrain naman, nasunog ang oil refinery roon dahil rin sa Iranian missile. Tinarget din ng Iran ang Israel Embassy roon pero nasanggay ito. Lumiyab din ang Ali Al-Salem Air Base sa Kuwait. Pinuntirya ng Iran dahil ginagamit itong base militar ng Amerika. Halos magdamag umalingaw-ngaw ang mga sirena roon, hudyat na sinasangga ang mga missile na pumapasok sa bansa. Sa West Bank naman, nagmistulang mga bulalakaw ang mga namataang missile. Papunta yan sa Israel na target ng Iran. Pero kita rin sa video kung paano ito tirahin pabalik ng Israel. Pero ang mga nakalusot, tumama sa ilang bahay sa Tel Aviv. Naglabas naman ng panibagong video ang Amerika sa ginawa nilang pambobomba sa Iranian drone carrier. Una na rin nilang ipinakita ang pagpapalubog sa Iranian warship na nasa baybayin ng Sri Lanka. Higit 80 ang nasawi riyan. Tumulong ang Sri Lankan government sa pag-recover ng mga nasawi. Ayon sa Israeli Army, 60% ng Iranian missile launcher ang nasira na sa operasyon. Sa kabila niyan, patuloy nilang binobomba ang Iran. Gayon din ang Lebanon kung nasaan ang militanteng grupong Hezbollah. Magbibigay naman ng tulong ang France sa Lebanese Armed Forces ng armored transport vehicles para sa humanitarian aid. Samantala, tumulong naman ang ilang European countries sa pagsangga ng mga Iranian drone. Kabilang na riyan ang United Kingdom, France at Greece. Sa huling tala, umabot na sa higit 1,000 ang nasawi sa lumalawak na bakbakan ng US, Israel at Iran. Si US President Donald Trump naman, na isa sa pangunahing nag-utos ng pag-atake sa Iran, iginiit na dapat may papel siya sa pagpili ng susunod na leader ng Iran. Sinabi ni Trump sa isang phone interview sa Reuters. Idiniin niya na hindi siya pabor na maging leader ang anak ng nasawing Iranian Supreme Leader. Sa isang interview, sinabi pa ni Trump na gusto na niyang matapos ang sigalot sa Iran dahil meron na siyang sunod na target na bansa. But what's happening with Cuba is amazing, and we think that we want to finish this one first. Una nang inatake ng Amerika ang Venezuela bago ang Iran dahil umano sa drug cartel doon. Ikaw, sa iyong palagay, ito na ba ang simula ng World War III? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.